Natatakot ka ba every time na dumarating yung Monday morning? Yung tipong Sunday pa lang, iniisip mo na kung anong mangyayari the next day. Yung parang torture sa'yo yung pagdating ng Monday kasi umpisa na naman ng work week, umpisa na naman ng hell week. What if pwede kang umalis sa job na yan with confidence? What if you can start something better with confidence? And what if you can start building your confidence right now and make a decision to quit that job without ever regretting? Hi, I'm Teen, and welcome to Teen Inspired Stories, where we can get real about my personal experiences, struggles, fears, growth, and at the same time, the process of our healing. Hi guys, welcome back to this channel where we talk about bold moves and better futures. So for today's video, we're going to talk about something we rarely talk about. How to build courage to quit a job that you hate. So I've been there. So before, nakonsume ako ng maraming fears, ng maraming judgment, ng maraming what ifs sa isip ko. Like what I've said from my previous videos, walang nag-guide sa akin on how to do or on what the plans I'm going to take before I quit my job. Ano lang ang pinanghawakan ko? Yung courage na meron ako. So now, I'm gonna help you build that confidence on how to assess on quitting that job, on reevaluating your current situation right now if this is the right time to quit that job. So number one step, start with knowing your why. So what do you mean by that? Ask yourself, why do I want to quit this job? Is it because of the work environment? Is it because it lacks the benefits? Because it gives so much toxicity in my life? Is it because the salary is not enough? So ask your why. Bakit gusto mong mag-resign? Bakit gusto mong mag-quit? Hindi ka na ba masaya? Hindi ka na ba na-fulfill ng trabaho na yan? Hindi ka na ba nabibigyan ng deeper purpose, ng meaning ng trabaho na yan? Yeah, alamin mo kung ano yung why mo, bakit gusto mong mag-quit. Hangga't maaari, i-list down mo yung mga whys na to. Yung mga dahilan na to, bakit gusto mong umalis sa job na to. Ilista mo. Isulat mo. Napaka-importante na isinusulat natin yung mga frustrations natin sa buhay. Most especially kung gagawa tayo ng big decisions in life, write it down. Ay, isulat mo. You have to write it down. Kung personal reasons yan, isulat mo. Kung work-related na reasons yan, isulat mo. Kasi i-ground ka niyan, bibigyan ka niya ng clarity kung bakit nga ba gusto mong umalis sa work na yan. Okay, bibigyan ka niya ng, i-guide ka ng whys mo na yan, ng mga reasons mo na yan, kung bakit nga ba dapat ka nang umalis. Okay? So you really need to understand and identify the reasons why you want to quit your job. From that moment, dun na start na magbi-build yung confidence mo na umalis. Kasi kung marami kang naisulat na reasons dyan, I think it's time for you to think about moving on. Okay? Kasi kung marami kang naisulat dyan, tapos mabibigat yung mga reasons na nailagay mo dyan, you really have to reconsider on quitting that job. Next, number 2 step, create a solid exit plan. Always remember that failing to plan is planning to fail. Kailangan meron kang nakaset up. Mas confident ka kasi, mas confident kang aalis sa job na yan kapag may nakaset up ka ng plano bago mo pa isend yung resignation mo. Napaka-importante na meron tayong plano bago natin gawin ang isang malaking desisyon na makakaapekto sa buhay natin. So quitting a job is not an easy decision to make. So marami kang dapat i-consider dito. So kailangan planuhin mo. Bago mo isipin or bago ka mag-send ng resignation mo, planuhin mo kung ano yung mga next steps mo. Magka-career shift ka ba? Ano bang gagawin mo? Magnenegosyo ka na lang ba? Ano bang gagawin mo? Bakit ka magkukwit ng job? So, paano ka magsisimula? May savings ka ba? Okay, if gusto mong mag-career shift, update mo yung resume mo. These are the actionable steps that you can do para ma-build yung confidence na yan. I-start mo yung, nang i-edit yung resume mo. I-update mo na yung LinkedIn profile mo. Ano pa? Mag-start ka ng mag-aral ng uh, online tools. Kung gusto mong mag-freelancing,
Mag-start ka na mag-aral ng online tools, mag-invest ka sa learning mo. That way, nabibuild na yung confidence mo na umalis kasi alam mo sa sarili mo na nag-start ka na ng process bago ka pa nag-resign. Okay? Based on my experience, bago ko isinend yung resignation letters ko, marami na akong courses na inaral. Nag-invest ako ng mga courses na inaral ko. Nag-invest ako ng learning ko. Ano pa? In-update ko yung mga skills ko. Inaral ko yung mga tools. Kasi iba yung mga tools na meron sa online. Iba din yung skills na kailangan nila sa online. Kaya nga nasabi ko sa mga previous videos ko, ang dala-dala ko is yung values na natutunan ko, na instill sa akin when I'm working in the government. And it helped me to thrive in this industry. Okay? Now, you have to know what are your plans before exiting, before quitting that job. That way, you can build your confidence. Hindi agad-agad na mabibuild yung confidence mo. Hindi naman guaranteed agad-agad na, ang lakas na kaagad ng loob mong mag-quit ng job mo. No. But, yung mai-enhance niya or mai-improve niya yung chances na makaalis ka sa situation na yan, makaalis ka sa role na yan, or makaalis ka sa job na yan. Or ma-let go mo kung ano yung nag-hold back sa'yo para iwanan yung job na yan. Lastly, shift your mindset into confidence mode. Look at the bigger picture ng decision na gagawin mo. Okay? Most of the time kasi, we are feared by being judged base sa decision na gagawin natin. Ang unang maiisip natin is, ano na lang ang sasabihin ng tao sa akin kapag nag-quit ako sa job na to? Lalo na kung katulad ko na nasa government, stable job ka. So, yung question ng tao, yung doubt ng tao, ikukonsume ka niyan kung mahina yung loob mo. So, you can build your confidence in this certain area by shifting your mindset into confidence mode. Kung ano man mawala sa akin ngayon dahil sa trabaho na to, kaya kong magkaroon ulit. Kaya kong maka-provide ulit. Better pa sa kung anong natatanggap ko sa trabaho ngayon. Better pa sa kung anong sinasahod ko ngayon. Better pa sa kung anong klaseng work environment na nararanasan ko ngayon. Ganun dapat yung ganun dapat yung iniisip mo to build that confidence. Always remember that people always have to say, mag-decide ka man o hindi ngayon na mag-quit ng job mo. May masasabi at masasabi pa rin ng tao sa'yo. Now, kung laging yung ibang tao yung i-consider mo, you will not succeed. Okay? You will not succeed. You are quitting your job because you want change in your life. You are quitting your job hindi para sa ibang tao. Para sa pamilya mo. Gusto mong may babago sa buhay mo, right? So you're quitting that job because of you. Because you want to get that dream. You want to achieve that goal. You want to make it in a reality. So bakit mo hahayaan na yung fear of judgment is i-consume ka? You know? Mahihirapan ka talagang mag-let go sa comfort zone mo ngayon kung lagi mong i-consider yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Mananatili ka sa comfort zone mo kahit hindi ka na masaya kung laging yung sasabihin ng ibang tao ang mas importante kesa yung well-being mo. Mahihirapan kang mag-let go sa mga bagay na meron ka ngayon kung lagi mong i-consider na baka hindi ka na magkaroon. So, shift that mindset. Okay? Tapangan mo, you need to build that courage na kung ano mang meron ka ngayon, kaya mong higitan pa kapag umalis ka dyan sa comfort zone na yan. Kasi naniniwala ako na hanggat hinahawakan natin ng mahigpit yung isang bagay, hanggat hindi natin ito kayang i-let go, hindi malalaman ni God or ni universe kung ano yung ibibigay sa'yo. Or, kumbaga, meron na nakalaan kasi para sa'yo, no? Hindi nila maibigay sa'yo kasi hindi mo ma-let go itong isang bagay na to. Itong isang bagay na to na pwedeng magpabago ng buhay mo. So, hanggat hindi ka nakakakuha ng tapang, ng courage, ng confidence na i-let go yung bagay na yan, hindi maibibigay sa'yo ni God at ni universe yung life na deserve mo, yung buhay, yung lifestyle na deserve ng family mo, ng pamilya mo. Okay? So, you need to learn to let go.
So, ano yung actionable step na pwede mong gawin? Palitan mo yung mindset mo. Yung what if mag-fail ako? Ano ngayon? At least natuto ka. What if ma-reject ako? Ano ngayon? At least tinutulungan ka, binibigyan ka ng universe to persevere. Mag-try ulit. Okay? Tinutulungan ka nila para magtiyaga. Kasi kung yung mindset mo is yung mga bagay na ginagawa mo after quitting that job will help you find that something, yung reality na gusto mong mangyari sa buhay mo. Nasa kabilang dulo lang yan ng desisyon na gagawin mo ngayon. So, ano yung actionable steps na pwede mong gawin? Change your mindset. Palitan mo yung mindset mo ng what if mag-fail ka. What if pagsisihan mo into, what if mag-succeed ka. What if nabago yung buhay mo dahil sa decision na to na you quit your job. What if nakuha mo yung lifestyle na gusto mo kasi umalis ka sa comfort zone na yan. Okay? What if, 'di ba? What if lahat ng mga minimithi mo sa buhay na achieve mo because of this decision? Kaya nga nasabi ko, palitan mo yung mindset mo na kung ano man yung mga bagay na nagho-hold back sa'yo ngayon, kaya mong magkaroon ulit niyan doble pa, triple pa, masigit pa. So, you have to believe muna hanggang sa maramdaman ng puso mo. Kasi gano'n naman, kahit anong klaseng manifestation yung gawin mo, kung hindi mo kayang i-let go ang bagay na 'to, kung hindi mo kayang iwanan yung job na 'yan, kung lagi kang nagho-hold back dahil sa mga bagay na meron ka ngayon, hindi ibibigay ng universe o ni God sa'yo yung bagay na deserve mo. Kasi hindi mo mai-let go. So, napakaimportante din 'no, na sinu-surround natin yung self natin sa mga tao na naniniwala sa visions natin. Naniniwala na kaya nating magtagumpay. Naniniwala na kahit mag-fail tayo, i-accept tayo, they have our back. You have to surround yourself with people like that. Napakasuwerte ko na nung umalis ako sa stable job ko, all out yung support ng asawa ko, all out yung support ng mga magulang ko. Even if nung umpisa hindi ako pinapayagan, pero ipinaintindi ko sa kanila na kung hindi ako aalis dito, like 9 years na ako dito pero walang nabago sa buhay natin. So, pinaintindi ko sa kanila yung what if mag-succeed ako sa bagay na 'to. Then it happens. Okay? It happens kasi naniwala ako, I believe. Pinalitan ko yung mindset ko. Tinanggal ko lahat ng takot ko. Tinanggal ko lahat ng mga bagay na nag-hold back sa'kin for 9 years. And it happened. Okay? Hindi ko man maipakita sa inyo ngayon kung ano yung mga nangyaring changes sa buhay ko. Pero yeah, I think my 9 years of experience from my previous job was my learning experience. And it helps me get the kind of life that I have right now. And I'm so thankful for it. So, sana kayo din. Sana dumating din kayo sa point na ma-let go nyo na yung mga bagay. Yung work na hate mo para mapunta ka na sa direction, sa job, sa work environment, sa life na deserve mo. Okay, now that you have these tools on how to build your confidence and quitting your job, I want to know what's holding you back. Ano yung nagpipigil sa'yo para iwanan yung job na please comment down below. I want to know your story. And if you think that this video is helpful, please share it with someone who you wanted to help build their confidence also in quitting their job. So thanks for watching this video. I hope natutulungan ko kayong i-build yung confidence nyo to quit that job. And I hope I gave you some clarity on doing that decisions in your life. See you on my next video. Bye!